Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa aking channel, ang Kuya Nandini. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 9, verses 43 to 45. Nang lubos na nagtataka ang lahat dahil sa mga ginawa ni Jesus. Sinabi niya Jesus sa kanyang mga alagad, "Itanim ninyong mabuti sa inyong pandinig ang mga katagakong ito. Ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao." Hindi nila naintindihan ang pahayag na ito at nalingit ito sa kanila upang hindi nila maunawaan. At natakot silang magtanong sa kanya tungkol sa pahayag na ito, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesu Cristo. Ang mahalaga sa buhay ng tao ang natitingnan natin ang ating buhay na sukdulan. Isang salita ay kamatayan. Binanggit ni Jesus muli sa mga alagad ang kanyang kamatayan. Pero hindi ito naintindihan ng mga alagad dahil naniniwala sila na ang kasama nilang Mesiyas ay isang makapangyarihan at magdadala sa kanila ng pag-asa at panibagong buhay. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay mamamatay sa krus. Kung titingnan natin ang ating buhay sa kasalukuyan, paano tayo maharap sa mundo ng ating kamatayan? Takot ba tayo na harapin ang kamatayan? O marami pa tayo mga gagawin na nais nating gawin habang tayo mabubuhay? Ngunit ito ay ipinaramdam na ni Jesus muli sa kanila, sa kanyang mga alagad na kanyang minamahal, na binanggit niya ang kanyang pagdadaan ng buhay, kamatayan. Noong nag-aaral ako ng clinical pastoral education, isa sa naging topic namin ito sa aming session na paano natin hinaharap ang kamatayan. Meron ba tayong takot? Meron ba tayong pag-atubili? O meron pa tayong hindi pagtanggap sa ating sarili? Sa totoo lang, noong first time kong ma-encounter ito, parang ayaw kong pag-usapan. Pero nung na-encounter ko ang mga questions ng mga kasama ko, nagbigay sa akin ng kabukasan at pag-asa na ang kamatayan pala ay isang buhay natin na dapat nating tanggapin. Ito ay katotohanan na dapat nating bigyan ng pansin at pahalagahan.
Kaya lamang, papaano tayo naghahanda sa kamatayan natin ito sa kasalukuyan. Kaya napakahalaga sa buhay natin na maghanda, magkaroon ng mga pagninilay at pagdarasal, at hingin natin ang biyaya ng Diyos upang tayo ay matanggap natin ang mangyayari sa ating buhay. So ito po muna ang ating pagbabahaginan mula si Kuya Nanding. Nagpapasalamat at sana po ay gawin nating viral ang salita ng Diyos at maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon namin Jesus, maraming salamat sa patuloy mong pagmamahal sa amin at pagbibigay sa amin ng katotohanan na ang buhay ay babalik sa iyo sa isang mamamatay ang aming katawan, ngunit buhay ang aming espiritu kasama mo sa kabilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.